Ombudsman Sammy. Sabi niya, alam nyo, kasi inimbitan siya sa Kongreso Pinag-uusapan yung confidential funds. Tinanong siya, kayo may confidential funds kayo. Paano nyo ba nililiquidate? Ano bang mga resibong pinapakita nyo? Alam mo, sagot sa kanya, saan doon ko sa Kongreso nagtatanong, alam po nyo, confidential funds, pag yan ay pinaliwanag ko rito, sino binibigyan ko, sino tumatanggap, hindi na ho confidential yan. Kaya nga confidential Ha? Yan. Bakit? Tanong, bakit ba pinipilit nila at gusto nilang impeach? Kasi nga, kailangan i-eliminate, mawala ang Inday Sara. Pagkat si Inday Sara ay hadlang sa Panguluhan sa 2028, kailangan i-disqualify mo yan. Paano mo i-disqualify? Impeach mo. Kasi ang kaparusahan ng impeachment, maliban pa sa tatanggalin ka sa pwesto bilang vice presidente, o kung ikaw naman ay presidente, maliban pa sa pagtanggal sa iyo, hindi ka na pwedeng humawak ng anumang posisyon kay barangay kapitan, kay konsehal, o kahit na empleyado. Hindi na. Bawal na. Kaya, iyan ang target nila. Kaya hindi ba napapansin nyo, hindi lamang impeachment, dinidemanda pa. Pakukulong nila. Para pag na-convict, either sa impeachment or sa criminal cases, meron nung perpetual disqualification pag ang krimen ay merong involving moral turpitude. So lahat na yan ang focus nila. Kasi si Inday Sara ay talagang napakalakas na kandidato. At kailangan din siraan mo si Presidente Duterte sapagkat sa totoo lang, ang lakas ni Inday Sara ay nagmula sa lakas ng ama. Kaya nang huwag niyong kalimutan. Walang Inday Sara kung walang Duterte. Anak At siya nagpalaki dyan. Siya nagpaaral ng abogasiya niyan. At natuto yan sa kanya. Kaya nga, yan kahit na ayaw niyang tumakbong mayor, na pakiusapan niyang tumakbong mayor, magaling pa. Mas istrikto pa nga sa ama Mas matindi pa nga sabi ko, alam nyo, sa atin, Presidente Duterte, mas matunog ang mga PI ng anak mo kaysa sa'yo. At hindi lang yan, ikaw ako, pag nag-PI ka, when you curse, it's just an expression. Wala kang minumurang personal tao. Ito iba, itong anak mo talagang ikaw ay PI. Di ba? At hindi lang yan. Napaka-stricto nung mayor daw yan. May mga TV doon sa City Hall. Napansin niya yata. Tapos na yung break time. Yung TV, naka-open pa. Hindi pa pwede yan. Tanggalin lahat ng TV yan. Ganun siya. Tapos, meron nagkikriticize sa kanya. Ang iba kakampi. Bakit naman si Inday Sara? Nagsalita siya na kung gusto kong maging presidente, akin na yung posisyon na yun. Parang hindi naman yata mali kayo dyan. Unang-una, kaya siya nagsalita ng gano'n kasi meron isang bugoy dyan sa Kongreso na sinasabi na yung si Inday Sara kaya nagkakaganyan dyan, ang dahilan ay sapagkat nagmamadali siyang maging presidente kahit na vice presidente pa lang siya. Kaya ginagawa niya lahat yan. O kaya sabi ni Inday Sara, excuse me, kung gusto ko, presidente na ako noon. Sapagkat, number one, lahat ng surveys, ako ang nangunguna. Yung pumapangalawa, yung si Bongbong, napakalayo noon. Malalayo. Malayo ang tingin. Malayo talaga. Pangalawa. Si Inday Sara, batang-bata noon. 42 lang ho siya noon.
at napakaganda sana kung siya'y tumakbo. Kasi kahit na sinasabing, wala sigurong hindi handa, walang karanasan. Hindi, 42 eh. Pag 42 ka, 6 na taon ka sa presidente, 1 taon lang, sigurado you'll be given the baptism of fire. You will learn whether you like it or not. Di ba? Kaya, pero meron siyang personal na dahilan, kaya hindi siya tumakbo. Pero talagang kung siya ay tumakbo, Pangulo siya at hindi mangyayari lahat yan. Di ba ako ang naglunsad ng pagtakbo niya sa kandidatura noong kailan ba? 2016, naging presidente. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Hong Kong kami, 2018. Nagpunta kami ron, si Inday, para magpasalamat sa mga OFWs. Yung mga naroon, matatandaan niyo, yung mga nanonood sa akin ngayon. Ako ang unang nagsabi na kung merong mga anak na naging presidente, si Macapagal, si Cory Aquino, bakit naman itong ating Inday Sara, mayor ng Davao, ay hindi maging presidente pagkatapos ni Duterte? Doon ho nag-umpisa yan eh. Kaya nga, ang tawag ko sa kanya mula noon hanggang ngayon, La Presidenta. Ngayon, kaya ho yung pagsasalita niya yun, meron hong batayan yun. Hindi talaga. Kaya hindi ba sabi niya, hindi niyo pa nakakaharap ang isang kalaban na kagaya ko. Kasi ako, wala akong agenda, sabi niya. Wala nang masisira sa akin. Siniraan nyo na ako eh. Walang mawawala na sa akin. Go for broke ako dito. Hindi ako mapapasailalim sa inyong kapangyarihan na pang-aabuso ng ibinigay sa iyo ng tao. Lalabanan ko kayo. Babastusin nyo ako. Iyan din ang isusoli ko sa inyo. Okay, di ba nakita niya? Meron naman siyang controversial na pahayag. Sabi niya, ang diwa ng Pasko ay ang pagpapatawad. Forgiving. That's the spirit of Christmas. Forgiving. Pero sabi niya, alam niyo, yung pagpapatawad, may mga tao na matagal magpatawad. Merong mga tao na sandali lang, mapapatawad ka na sa ginawa mo. Pero iba-iba ang damdamin ng tao. Ako, sabi niya, iba. Hindi ko sila mapapatawad, sabi niya. Ibig sabihin, yung mga nang-aapi sa kanya, yung mga nag-aalipusta sa kanya, yung mga naglalapastangan sa kanya, lumalabag ng kanyang karapatan, inilalarawan siyang kriminal, inilalarawan siyang magnanakaw, hindi niya mapatawad yun. Sabi naman ng iba, bakit naman hindi siya makapagpatawad? Bakit naman hindi? Kayo, ilagay nyo nga sarili niya kung makakapatawad pa kayo. Pinapatay na nga kayo eh. Ngayon, para sa kanya, nasa Diyos ang pagpapatawad. Nasa akin ang pag-iiganti. Yan lang naman ibig sabihin nun. Pero, gaya na sinabi ko na sa inyo, but knowing her, malambot ang puso niya. Pakuwela niya lang yun. Kung baga, parang si tatay niya yan, si Tatay Digong. Pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo. Yan, ganun lang yun. Kaya sinasabi niya, yung sinabi niyang, pag ako napatay dito, patayin mo yung mga taong yun. Kaya sabi niya, yun yung mga salita kong ganun, kahalintulad, nasa kategorya lang yun na, hukayin ko yung labi niyo, ikalat ko sa West Philippine Sea. Kung baga, sa English, bluster. It is an exaggeration to create a dramatic impact of what you're saying. Para may drama. At saka para makuha mo yung attention. Yan ang estilo ng mag-ama. Pero, titingnan mo yung context. Yung konteksto kung bakit nasasabi yun. Hindi mo ba? Ganon ang estilo nila. Kaya, ngayon, yung impeachment na yan, kung mapapansin ninyo, nung nagsimula pa yan, nung they were laying the ground for the impeachment,
nung binanatan si Inday Sara ng confidential funds. Sinong bumanat? Tanungin nyo. Kung hindi nyo pa alam, hindi ba? Yung na-convict na kongresistang babae. Yan ang pasimuno. Magtataka kayo. Bakit yung mga kaliwa nag-umpisa nito? Gagamitin na naman natin ng common sense yan, sentido common. Kasi masyadong halata kung mga tao nung kaibigan natin si Martin. Kaya kailangan iba. Pero sinuportahan siya. Ano pa bang gusto niyang ebidensya? Di ibig sabihin, alam niya lahat ng nangyayari. At for all we know, baka siya nagplano niya. Magaling eh. Ang target talaga nila, si Inday, they were laying the ground for impeachment. Kasi talagang napakalakas eh. Mahihirapan ka talaga. Kaya kailangan sirain mo siya. So, di ba, binanatan nila. Puro confidential funds. Kasi magkakampi pa sila nun eh. Nasa Department of Education pa siya. Kaya kailangan iba bumanat sa kanya. Mahalata eh. Magkaibigan pa sila ni BBM. Magagalit si BBM sa pinsan. So, para hindi halata. And then, after that, sinong binira? Binira si Digong na, di ba? Si PRD na binira niya. Pagkatapos, after PRD, si Pastor Kibuloy naman. Bago nila pinakulong si Pastor, binanatan nila ang SMNI. Yung kanilang network, yung network ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ. After that, eto na. Binalikan na naman nila confidential pa. Nagkaroon na ng Quadcom. Diyan na nag-umpisa yan eh. Mga bumibira dyan, tingnan yung maigi, yung komunistang kaliwa na identified sa kanila. Siyempre, tatanggi nila yan. Hindi ko naman maintindihan ito mga ito. Bakit ba tinatanggi nyo kayong mga komunista? Hindi naman illegal ang maging komunista. Noon, illegal. Ngayon, hindi na eh. Ang illegal, kung komunista ka at ikaw ay nangihikayat ng pagbagsak ng gobyerno at sa pamamagitan ng armas, dahas, karahasan, armas, yan ang illegal. Pero kung magsasalita ka lang, pupurihin mo ang ideolohiyang komunista, hindi ho, yan sakop ng kalayaan, ng pagpapahayag. Tandaan niya, that's part of the process of freedom of speech. Kaya, yun ang ginagawa nila ngayon, kung mapapansin nyo. Yung mga nag-file ng impeachment, hindi yung mga taga-administrasyon, hindi yung mga kongresista ang nag-endorse, yung unang filing, kasi yung mga personalidad, malalaman mo kung sino nasa pasimuno eh. Yung mga dilaw, grupo yan ang mga dilaw. Na hindi tinanggap ng elektorado noong 2016, tinanggal sila sa kapangyarihan. Yung pangalawang impeachment, napapansin nyo, yung mga personalidad din doon, yun naman yung mga kaliwa. Kaya nag-endorse, puro din mga kaliwa, mga miyembro ng party list ng kaliwa. Tapos may naririnig ito, sabi ng Secretary General, meron on hold kami ngayon kasi may magpapahil yata, may magpapahil ng panibago. Yun naman yung administrasyon. Yun naman yung mga makukulit na mga kongresista. Di tatlo na. Kaya makikita nyo, tanggapin man nila o hindi, aminin man o hindi, ay meron talagang lihim na sabwatan. Kung hindi man lihim at hindi pa nila alam na nagsasabwatan sila, they are forced to join forces. You know why? Bakit sila nagkakaanib kahit ayaw nila? Dahil iba-iba ideolohiya nila. Kasi nga, iisa ang kalaban, common enemy. So the enemy of your enemy is also my enemy. Kaya yung tatlong yan, kaliwa,
dilaw o pink, isa lang yan. At saka yung kaalyado ng administrasyon, sila ngayon ay nagkakaisa para gibain si Inday Sara. Yan ang katotohanan. Hindi po ba? Ngayon, ang tanong, magtatagumpay ba sila? Aba kung sabi ko nga sa programa ng agenda kanina, kung ang agenda mo, at ang tingin ko, yun nga ang agenda from the very start, na impeach and disqualify, tutuloy nila yan kahit anong mangyari. Tatanggalin nila yan. At itutuloy din nila yung mga criminal cases against her. Kukonvict nila yan. Ikukulong nila yan. Yan ang mangyayari dyan. Kung yan talaga ang agenda. Ang inyong tao medyo nalilito kasi nga si Presidente Marcos Jr. parang ang kanyang stand. Teka muna. Ayoko niyan. Ang problema, hindi ba really sa ating bansa, kung ano sinabi ng Presidente sa Kongreso, sumusunod sila kasi siya ang makapangyarihan sa head of state, head of government. Bakit hindi yata nasusunod? Kasi, sasabihin nyo, hindi, yan ang process. Mag-file, kailangan entertain. Naku, marami yung paraan dyan. Anong paraan? Sasabihin ko sa inyo, kung sinunod nila si Presidente Marcos Jr., all they have to do, titingnan nila yung complaint, sabihin nila, this is not in compliance with the form and substance of an impeachment complaint. We will not accept. O di tapos. Di ba? Pero tinanggap Dalawa na. May pakatlo pa. Kaya tuloy-tuloy ho yan. Maniwala. Kaya lang, ito ang pasubali Tandaan nyo pag yan tinuloy nyo, in-impeach nyo, dinisqualify nyo, inasuhan nyo, kinonvict nyo, pinakulong nyo, that will be the beginning of the oppression. That will be the beginning of the end of your stay in power, because people will not allow that to happen. Tandaan nyo yan. Sapagkat kitang-kita na yung i-impeach nyo, yung ipakukulong nyo, talaga namang napakabuting public official. Ang record niya, mabuting tao, matulungin, matapat, humble na tao. Underdog siya ngayon. Ginagawa niyo siyang underdog. Alam niyo, kagabi may party ako. Umatin ako ng party. Birthday ni Charo Laude, dating Mrs. Universe. At nandun, maraming artista doon, maraming tao. Alam niyo, lahat sila doon, puro Duterte. Galit na galit sila. Kay BBM, ako pa nga nagtatanggol kay BBM. Sabi ko, relax lang kayo. Hindi. Basta ka ako. Sabi naman ni BBM, ayaw niya. Hindi siya sinusunod ng mga tao niya. Kaya nagkakaproblema. Kasi nga, kung matapat man si BBM, sa tingin ko naman matapat. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, non-confrontational tong taong ito. Ayaw niya talaga ng gulo. Ayaw niya ng maghalo ang balat sa tinalupan. Siguro na force niya na pag niya nag-impeachment, magkakagulo talaga yan pag kinonvict niya. Kaya sabi niya, teka muna, huwag niyo nang gawin yan. Or, on the other hand, pwede rin naman nagkukunwari lang yan. Yan ang problema kasi kasi ang realidad nga ng politika sa atin, pag anong gusto ng presidente susunod, ba't di nasusunod? Ibig sabihin, siguro, kunyari ka lang. Yan ang problema dyan. Kaya, tuloy-tuloy. Pero kung talagang susundin ng presidente, pwede nilang i-dismiss immediately. Pagpasok pa lang, sabihin mo lang, hindi, kahit na compliant, not compliant, wala ka lang magagawa doon. Pag sinabi nila, sila may kapangyarihan na mag-decide kung tatanggapin o hindi. Hindi yan sumunod sa regla natin. Hindi masustansya, mali pa ang forma nyo, mali pa ang sustansya ng mga aligasyon nyo.
Sa totoo lang, talaga namang wala naman nung wala naman sustansya eh. Biro mo, babanatan ka ng confidential funds na walang ka-illegal doon sa paksayang yon. Pangalawa, babanatan ka ng mga crime and grave test ha? Grave threats. Pero bang grave threats na papatayin mo yung nagbabanta sa'yo, patay na nga eh. Kung mangyayari lang yun, kung patay na. Tapos sasabihin nyo, makikinabang kasi siya. Paano makikinabang? Pinatay niya na. Yan ang problema. So, tatapusin na ho natin ngayon dahil 11:39 na. Yun ho ang ating pagsusuri niya. Itutuloy nila impeachment unless tamaan sila ng kidlat ng kaliwanagan. Mabuti kung magkaganon. At yung INC, tutuloy din yan. Unless na makita ng INC na sumusunod na ang Kongreso. At pag tinuloy-tuloy na nila yan, talagang wala nang hadlang sa kanila para magtagumpay sila sa kanilang agenda politikal na kailangang mawala sa kanilang landas, daan, tungo sa pagmana ng panguluhan ng BBM. Yan o yan. So anyway, I'll be saying goodnight to all of you until the next TikTok. Bukas naman tayo mag-usap. Magpahinga na ho tayo. Good night to all of you. Thank you.